Napapagod. Parang hindi pwede yun sa Canada. Yeah. Napapagod, pero pag naririnig mo yung mga comments, compliments, nakakawala ng pagod. Ako si Shailene Batayola. Ako yung may-ari ng Crumble Bake by Shai. Ngayon, gagawa tayo ng cheese bread. Ito, niluto ko na kasi medyo matagal ang process nito. Ito is tangzong. Ito yung unang ingredients na niluluto ko sa paggawa ko ng cheese bread. Then after that, mag-heat up ako ng gatas to mix ko siya sa yeast and sugar. And papaasahin ko lang or paparize ko lang siya ng mga 5 to 10 minutes. Imimix na natin yung egg. Make sure na i-scramble mo muna siya. Tapos, i-mix yung tangzong. Then, imimix lang siya ulit. Sa tangzong. Ako kasi yung taong puro yata pera ang nasa utak. So kahit na anong pwede kong gawing side hustle, gagawin ko. May isang araw na miss naming mag-asawa yung cheese bread na kinakain namin sa Pinas. Yung unang bake ko, cravings not satisfied. Ika nga, parang nalungkot ako. Sabi ko nga lagi, ang baking stress reliever yan. Pero most of the time, stressful. Kasi kapag hindi na ayon sa gusto mo yung binibake mo, may stress ka talaga. So, yung una kong binake, hindi kami na-satisfied. So, nag-try ako ng mga ibang binibake. Nandyan yung cinnamon, nandyan yung Spanish, ube pandesal. Then I tried again another recipe ng cheese bread. Magkakagat ng asawa ko, Mami, ito yun. May mga kaibigan ako, nung pinatikim ko sa kanila, sabi nila, bakit daw hindi ko ibenta? Sabi ko, baka walang bumili. Siguro tatry ko munang magpa-order. While waiting for the yeast, pwede na rin nating ihalo yung lahat ng dried ingredients. The flour, yung, ang tawag dito, powdered milk, tsaka yung sugar, and yung salt. Yan, mix together lang para ready na siya mamaya pag hinalo natin siya dun sa wet ingredients. Pandemic, nung nasa Pinas ako, yung business namin ng egg dealer natamaan. Dahil yung mga nagtitinda ng mga goto, lugaw, hindi na sila nakakapagtinda. So, nag-stop kami. So, kailangan ko ng another income. Yun, nag-bake ako. Ang binibenta ko noon, ube cheese pandesal. That was in Philippines. Tsaka cinnamon, tsaka crinkles. Ito na yung dough natin for the first rice. Dito na gagawin yung pagpo-portion ng bread. Ang pagpo-portion ko ng bread, hindi hula-hula. 30 grams. So, yan. Kukunin ko siya. 30 grams. Yung timbangan natin. So, per piece, 30 grams. 30 grams. A bit more, yeah. Yes. Dati, nagbibake ako evening time from 12 hanggang 8 para kapag binigay ko kay customer, freshly baked. Kaya yung pick-up time ko noon, 9 to 12. Pero mini-message ko sila pag luto na para makuha na nila. Kaya lang,
Sabi ko, baka pwede naman hapon na lang para mag-start ako mag-bake umaga. Tapos matatapos nga yun, 2 o'clock bago ako pumasok sa work ng 3. Papapick up ko na siya. Nakakapagod, pero nakaka-enjoy lalo na kapag yun yung fashion mo eh. Ready na yung yeast natin. So, ilalagay na natin siya dun sa egg and tangzong. So, ihahalo siya ulit with the tangzong and egg. Ihahalo natin yung dried. Siyempre, dahil tamad tayo, gagamit tayo ng mixer. Mix natin siya for 2 to 3 minutes na maghahalo lang na wala ng dried ingredients na makikita. One thing na masasabi ko na meron sa cheese bread ko is yung fashion ko, yung pagmamahal ko sa baking. Gaya nga ng sinabi ko, baking is madalas stress reliever ko. Pero madalas, stressful din. Dahil favorite naming mag-asawa yung cheese bread, naisip ko na why not gawin ko siyang business. Kasi, yun yung kinakain mo para meron akong baunin. At may baunin si Mister. At the same time, yan nga, nagiging side hustle pa. Like what I've said, pre-order lang ako kasi gusto ko po, pag kinuha siya ng customer is freshly baked. Gusto ko pag kinuha ng customer, bagong-bagong luto. As you can see, wala na yung dry ingredients. Gagawin natin, magdadagdag tayo ng butter. Tapos, from medium, isa-set natin siya sa high. For 5 minutes. Kukunin na natin yung tinimbang natin kanina. Umalsa na sila. Hindi mo naman siya kailangang paalsahin. Mga 10 to 15 minutes lang. Yan. Para lagyan, ready na siya para lagyan ng cheese crumbles. Ito yung cheese crumbles ko. Yan. Pinaghalo-halo ko na siya para hindi nyo makita joke. Cheese, sugar, bread, flour, powdered milk, at saka butter lang naman to na pinaghalo-halo ko. Ang next step natin, lalagyan na natin ng cheese crumbles, yung doon na binilog natin, na tinimbang natin. So, sa isang maliit na bowl, yan, maglagay ka muna ng cheese crumbles. Tapos, yung dough, ibababad mo siya na, hindi naman ibababad, ididip mo lang siya ng konti sa fresh milk. Pwede din namang ibab, kung gusto mo. So, ako fresh milk lang ginagamit ko. Then, tatakpan mo siya ulit. So, yan. Kaya, yung cheese bread ko, hindi tinipid. Kasi after ko siyang minix, sisiguraduhin ko siyang magkakaroon ng cheese. Yan. So, nalagyan na lahat sila ng cheese crumbles. Ngayon, paaasahin natin sila ng 45 to 60 minutes ulit. So, actually, sa pagbe-bake ng cheese bread, mas matagal yung maghintay ka ng magpaalsa. Yes. Yan. Dito ko sila ulit papaalsahin. 45 minutes. After natin siyang pinaalsa ng 45 to 60 minutes, eto na siya. Na-bake na siya ng, nag-preheat ako ng 350 degrees na temperature. Tapos, binake ko siya 20 to 22 minutes sa oven. Yan. This is it.
Yep. Ayan na ang ating cheese bread. Some of our clients po ay nanghihingi ng toasted. Kaya minsan nagto-toast ako na medyo toast sila. Pero most of the time, ganito lang sila. Canada is a side hustle country. So, ang pera, nandyan. Matuto lang tayong hanapin. Maraming paraan para makahanap tayo ng pera. Although, alam naman natin, dito sa Canada, marami sa atin, nagpunta tayo dito, pero may mga iniwan tayong mga bayarin. Pero sabi nga, you will survive kapag alam mo kung paano mo hanapin ang pera. May mga full-time jobs tayo. Buti nga dito sa Canada, we can able to find more than one job. Nung nasa UAE kasi kami, kapag may trabaho ka full-time, yun lang. Kasi sa kanila galing yung visa mo. Hindi ka pwedeng maghanap ng ibang trabaho. At least dito sa Canada, you can find more than one job. And kung ayaw nyong mangamuhan, baka merong natatagong talento sa inyong sarili. Kailangan nyo lang silang hanapin. Sometimes yung fashion natin, baka pwede nating gamitin para makahanap ng pagkakakitaan.